Magandang umaga po sa inyong lahat, kay Manong Ted at kay DJ Cha. Good morning po, Attorney Hines. Maraming salamat po sa inyo pong oras ngayong umaga. Attorney, ito po marami po ngayon ang mga post circulating online tungkol po sa reklamo nila dito sa kanilang bill sa kuryente. Nadagdagan daw po yung singil. Ngayon, sa iba sa mga post, nakikita ko po, merong mga nakalagay na line items. Meron po ditong senior citizens, fit all renewable, GEA all renewable at lifeline charges na para po sa ilang ordinaryong consumers parang hindi malinaw sa kanila bakit sa amin ikinakabit ito. Ang tanong po ng marami, ano daw po ba ito at bakit nga ba sa aming mga consumers ito sinisingil? Pwede po ba nating ma-explain isa-isa ito? Okay, sige po. Yun pong mga charges na yun, meron pong basehan po sa batas yan. At saka yung pong iba, no, matagal na pong sinisingil yan, so hindi na po bago ito. Yun pong lifeline subsidy, matagal na po yan. Nung pong nagkaroon po ng EPIRA, nagsasubsidize na po tayo sa mga kababayan po natin. Yun naman pong senior citizens, matagal na rin po yan. Meron din pong batas. Yun pong fit all dahil po sa Renewable Energy Act na matagal na rin po yan. Yun pong JEA all, yun po yung medyo bago sa atin. Pero maliit lang po yan kung ikukumpara po natin doon po sa total bill na binabayaran po natin. Kaya kung nagkaroon man po ng pagtaas ng kuryente at yung tinatawag po namin significant increase, hindi po dito nanggagaling yung significant increase ng binabayaran po ng kuryente ng ating mga consumers. So, ang malinaw po dito, ito naging pagtaas, hindi ito desisyon ng Meralco. Kumbaga, galing po ito sa batas. Ang bago lang dito yung JEA. Pwede niyo po bang i-explain ano po ito at kailan po ito nagsimulang maidagdag sa bill po ng consumers? Okay. Yun pong JEA, ito po yung sinasabi, ito po yung green energy auction. Kung matatanda po natin, meron po tayong renewable energy law. Noon pong 2008 pa po yan ipinasa ng Kongreso. Ngayon, nagkaroon po tayo ngayon ng mga renewable energy sources. So, dati po, at existing pa rin man po ngayon, ang ibinabayad po sa mga renewable energy plants, ayun pong tinatawag na FIT. Basta po kasama sila doon sa installation targets. So, yun pong FIT, ito po yung feed-in tariff. So ito po yung para po magkaroon po ng incentive, yun pong mga renewable energy developers na mag-put up po ng RE plants, ay binibigyan po sila ng special rate para po makakompete po sila dun sa mga existing na mga conventional plants. Ngayon, yun pong diferensya ng kanilang actual cost at yung pong fit rate, doon po kinukuha sa fit on. Kasi po ang polisiya po ngayon ng gobyerno ay true cost po of electricity. So kailangan recovery of true cost of electricity, yun po yung principle ngayon na ginagamit. Ngayon, ito pong naging reset. So instead po na kontrata, kontrata po yung ginagamit po ngayon, meron pong ibang methodology of getting po yung mga RE plants. So ito po yung tinatawag nilang auction. So it's green energy auction. So ito pong Department of Energy, nag-issue po sila ng guidelines dito, yung green energy auction. So kagaya po nung mga renewable energy plants na under the FIT. Okay? So ito din po yung equivalent niya. Kung hindi po fit yan, naging JEA lang po siya. Okay? Ang tawag po doon sa tariff like GET, Green Energy Tariff. Okay. So, yun naman pong total cost nila, ito naman po yung kailangan nilang kunin. Para rin pong fit all yan. Kung ano po yung true cost ng mga generating plants. Na dati, nandoon lang sa mga kontrata,
dito naman po sa auction. So yun pong diferensya ng total cost at saka yung rate nila ay yun po yung kinukuha sa JAOL. Okay, ganito ha. So, Apa. Attorney, sisingit lang Sige po po. ako ha, attorney ha. Sige po. Sumasakit po yung Sige po. batok ni Chacha. Sumasakit yung kanyang, kasi masyadong technical. Opo. Tanggapin natin to, masyado itong technical. At disclosure lang po, no? Ang amin pong himpilan, sister company po kami ng Meralco. Kasi nga po, bahagi po kami ng MVP Group of Companies. Just for disclosure po, no? Para mailatag natin to. Kasi nga po, minumura ang Meralco lagi kapag nakakatanggap ng tumaas na bayarin sa kuryente. At ang sinasabi nga, ang kanila pong paniniwala, lahat ng singil napupunta sa Meralco. Kaya po ito rin pakakataon para maiklaro po natin ang isyong ito. Puntahan ko ulit itong binabanggit po ninyo na Fit All tsaka yung GEA All. Basically po, sinasabi ho ninyo, ito ay subsidiya ng consumers para po to encourage itong mga kumpanya na nagbibigay po ng renewable energy sources. Tama po ba yon? Tama. Ayan. Tama po yan, Manong Okay, Ted. sige. Huwag na ho natin pang isa-isahin yung kaibahan nito kasi nga napaka-technical. But basically po, Opo. itong Fit All ay bunga ng EPIRA. Bunga po yan ng RILO. Ng Renewable Energy Republic Act. Tama? Opo. Opo. Tama po. Itong GEA ay bunga ng issuance lang ng DOE. Sa RILO din po yun. Okay, so pareho po itong resulta ng batas na nagbibigay po ng insentiba doon sa mga kumpanya na magtayo ng renewable energy sources, basically. Tama po. Ano po itong RA na to, ma'am? Tama po. RA? RA 78. Dali lang po ha. Okay. RE. Sige po, 9:05 in the RE morning. Opo. Anyway, ito po isang batas na binuo ng Kongreso. Yan, okay. Tama po. Okay. Yung Sir. yung pong lifeline, ito po ay EPIRA. Opo, tama po. Okay, EPIRA. Alright. So, sa bill po na aking hawak halimbawa dito, ang kanyang bayarin ay 3,143 pesos. Yung lifeline niya, 2 pesos and 14 centavos. Lifeline para po doon sa mga mahihirap na hindi na po nakakabayad, walang kakayahang magbayad ng kuryente, tama? Tama po. Okay. Para po ito ngayon sa mga Okay. 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Ayan. Yung pong JEA All, 7 pesos 94 centavos. Yung Fit All, 68.83 pesos. Okay? Government taxes, 317. Senior citizen, 0.02. Ano po ito? Yun pong senior citizen. Oo. Nasa batas din po yan. Ng senior citizen expanded. Tama? Opo, tama po. Yan. Meaning, Kongreso pa din ang nagbigay ng kapangyarihan. Di ba? Tama po. Opo. Bahagi Tama po. ito ng Expanded Senior Citizen Benefit Act. Right, no? Tama po. Okay, that's one. Ito po, distribution Meralco, 432 pesos. Ito po mismo yung napupunta lamang sa Meralco. Tama po. Distribution, supply, and metering charge para po sa mga captive customers. Ayan nga po yun. So kumbaga sa mga kooperatiba, yung distribution, yun lang din po yun. Yung Leyte Electric Cooperative, yung Aklan, mga ganon. Ano po? Tama po. Tama po. Yan, okay. Systems loss, ano po ito? Yun pong systems loss, ito po yung bayad sa nawawalang kuryente. Oo. Yung ninanakaw. Pwede pong technical losses, pwede din po yung ninanakaw na. Yun po yung tinatawag na non-technical losses. Meaning kasi pag tumakbo po yung kuryente galing sa planta, dadaan po ng transmission hanggang sa distribution, may systems loss dyan, di ba? Tama po. Yun po yung technical, Manong Ted. Yun ang technical. Yung pong nagnanakaw sa barangay nyo, binabayaran din natin yun. Yung ninanakaw nila. Tama po. Hanggang po sa cap na itinalaga po ng komisyon. Transmission, ito po yung sa NGCP, 311 pesos. Tama po. Ayan. At yung pinakamalaki, generation. Ito na po yung cost mismo ng kuryente galing sa planta.
Tama po. Ayan, ito ho yung bulto, 1,794. Kaya naging 3,143 ang kanyang bill. So ito nga po ang beauty ng unbundled, no? Nakaisa rito. So, pwede sabihin po natin na kung may reklamo po tayo dito po sa mga fit-all na ito, JA-all na ito, lifeline na ito, dapat dito sa Kongreso. Tama po. Parang napahina ang sa beso. Tama po. Oh, Tama po. Tama. Na-explain mo na maayos. Di Eh, kasi ba? sinasabi ni ma'am, batas ito. Sino ba gumawa at nagpasa? Okay. Eh, di sila sa Opo. Kongreso. Oo. Opo. Ito pong fit-all na ito, no? At saka yung Jaya Oil, yung collection nito, pera, di ba? Kasi po, ang lahat po ng ito, ang papel ng Meralco dito, sila po ang collection agency, right? Tama po. Okay. At Ito sila po kasama po yung tinatawag po ng mga pass-through charges. Hmm. Collection agent lang po sila dahil sila nga po yung nagbibil sa mga consumers, sa kanila po nagbabayad. So, inire-remit po nila itong Okay. mga collections sila doon po sa kinauukulang kumpanya o Ayun. ahensya. Klaro po yan. So, kinukolekta ko itong mga bayad na ito, yung government taxes binibigay ko sa gobyerno. Alright? Etc. The NGCP, sa mga planta ng pinagkukunan ng kuryente. Itong fit-all tsaka JA-all na cash collection dito, saan ko ito binibigay? Kanino? Kay Transco, sila po yung administrator ng fund. Ayun, sa Transco ko ibinibigay. Iba ang Transco sa NGCP. Although ang Transco may-ari dati ng NGCP. Ang Transco po ay yun pong National Transmission Corporation. Ang NGCP po ay concessionaire po Ng Transco. ng Transco. Ayun. Sa NGCP po na ipasa yung transmission function dati ng Transco. Yung nga po, kasi po ang may-ari po ng transmission line, Estado. Dati po pag-aari ng Estado yan at managed by Transco. Dahil din po Tama sa, po. dahil po sa IPIRA, tama ano po, ha? Right? Opo. Yes. Dahil sa IPIRA, ito po ipinagkaloob, konsesyon sa pribadong kumpanya na ngayon nga po NGCP. Pero practically po, Transco actually ang napapatakbo niyan. So Transco nangungulekta nito pong fit-all tsaka Jaya-all. Tama po. Alright. So, pag kolekta ho nila, cash po ito na pera, paano nila ito ibinibigay sa mga planta ng kuryente na ang gamit nga po renewable? Meron pong mekanismo na magsusubmiti po ng recovery mechanism yung ating mga planta. Ipapakita po nila ito yung actual cost nila, ito yung nasingil nila, para yun pong diferensya, yun po yung i-recover nila doon sa fund. Meaning, we subsidize yung pong mga pribadong kumpanya na meron pong renewable energy plants. Tama po. Ayun. Kaya nga po dito, pwedeng banggitin na natin, yung ipinapangako ng kumpanya ni Leandro Leviste, yun eh, renewable yun, di po ba? So, yun po Opo. yun. Tama? Opo, ito ho yun. Tayo po ay tumutulong para magkaroon sila ng puhunan. Tama po ba yun? Okay. Linawin ko lang Okay. po na. Yun po yung basic po na konsepto. Tulong po natin para po dun sa mga renewable funds. Pero ang binabayaran po natin ay yung mga actual lang po na nag-ooperate. Ayun. So hindi po 'yun yung magtatayo ka, hindi pa ka pa operating, nakakukuha na. Hindi po ganon. So pag meron lang pong na-operate, kunwari nagbenta ka sa WESM, na-dispatch ka po sa WESM. Oo. So yun pong diferensya ng kinolekta mo na tariff at Mm-mm. saka inataripa at saka yung actual mo, yun po yung ang iko-kolekta. Hindi po lahat muna. Okay. Kailangan tumakbo ka muna, kailangan may maiambag ka muna sa kuryente para sa mga consumers Opo. bago ka na magkaroon po ng Share. opportunity para mag-recover po. Opo, para magkaroon ka ng share sa collection na ito. Ma'am, baka po hindi lang kayo handa sa katanungan. More or less, meron ba kayong ideya magkano taon-taon ang nakokolekta sa fit-all tsaka sa Jaya-all? Nakmanutad ka lang Opo. tanungin I ko pa know, po I sa know, I sa know. opisina. I know. Alam ko lang po kung magkano yung peso per kilowatt Okay. na Oo. na ano. Mm-mm. Yun pong
pong GEA All is 0.03 per kilowatt hour. Okay, Okay. so yun po yung 0.03. Mm. Tapos yun pong Fit All ay 0.2011 per kilowatt hour. Okay. Yun naman pong lifeline rate ngayon ay 0.01 per kilowatt hour. Okay. Kung ito-total po ninyo lahat yan, Mm. ay 0.2411 per kilowatt hour. Okay. Ayun, i-translate lang po natin kung kunwari 100 kilowatt hours ka, ang babayaran mo po sa lahat na yon ay 24 pesos. Mm. So dito naman po sa pag 200 kilowatt hours ka, 48 pesos and so on and so forth. So ganun po yung impact lang po nitong mga babayarin na ito. Ayun. Sana all. Ano nga po, no? Sana all na, Apo. pag nangolekta ho sa ating bayarin sa kuryente, may share kami dito. Kasi nga po, bottom line dito, ito po is to encourage the private sector to put up power plants under the renewable energy program. Nasa ganun nga po, para ho sa ating environment. Yan po ang prinsipyo dyan eh. So, again, mga kapatid, siguro po, ibang usapin yun, yung audit, di ba? Dito po sa koleksyon na ito, kung nagagamit ba talaga ng kumpanyang pribado para paunlarin pa yung kanya pong mga planta. Di po ba ano po, attorney? Tama po yun. Opo. At saka gusto ko lang pong idagdag Manong Ted, no? Mm. Kaya po, ini-encourage din po yung mga renewable. Kasi po, wala na pong mga fuel yan Mm-mm. na nabibilhin pa. Kasi di po ba, kung makikita po natin ngayon, may yung oil-based, meron po tayong Middle East crisis, Mm-mm. kaya yun pong sumisipa po yung mga Oo. presyo ng mga planta Mm-mm. dahil po tumataas po yung fuel cost nila dahil kung Opo. kailangan po nila ng langis. Dito Kagaya. po kasi sa renewable, Mm-mm. wala na po yung factor na yun. Kasi nga po, it's yun pong sun, wind, geothermal. Mm. So renewable po, wala pong yan. Kaya nga po, ini-encourage po yan para po sa environment and para din po eventually bumaba din po yung reliance natin Opo, yes. sa mga fossil-based fuels. Lalo na ho sa panahong ito, na mahal ang presyo po ng krudo, pati po yung panggatong, yung coal na iyan. So ito po yung purpose. At tayo po'y makiisa Tama rin po. sa maraming bansa ngayon na slowly nagpupunta na po sa renewable, meaning environment ang pinanggagalingan mismo. Hindi na po yung fossil fuel, ibig sabihin yung hinuhukay mo sa ilalim ng lupa, opo, na mga ginagamit sa aming mga waray-waray, lana, yung iyong panggatong, yung iyong kurudo. Yan po yun. Yun po ang purpose niyan. Kaya po maganda ho ang batas. At kung gusto ho natin pong malaman kung totoo bang ito yung nagagamit ng mga kumpanyang ito, ibang usapin yun kasi nga po, yan po ay dapat na i-audit at oversight na po ng Kongreso ang dapat pairalin. Kung effective ho ba itong pangungulekta ho nila ng parte sa ating binabayaran na kuryente. Ay nako, ang ganda ng ating talakayan. Natuto ka na ba, Cha? Sobra, gets na po ngayon. Okay. Na talagang wala tayong ibang dapat sisihin kundi ang mga nagpasa nitong batas na ito na kung gusto nila ng subsidiya, bakit sa atin na naman? Sa atin na naman galing ang subsidy. Anyway, si attorney, sorry po, medyo kinakailangan talaga ang ating pong discussion basic ba? Point by point, line Opo, by line. para ho mas maintindihan. Ano po? Thank you. Na-explain Okay naman lang na po yun maayos. sa amin. Okay po. Salamat, Attorney Hines. Sige, Thank attorney, you po. salamat po na marami. We appreciate po ang pagiging aktibo ho ng ERC para ho maipaliwanag ng malaliman at kauna-unawang pamamaraan ang napaka-importanteng isyong pambayan. Salamat po, attorney. Okay, maraming salamat po Manong Ted and DJ Chat. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Salamat. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.